Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Busy-busy si Kuya Leomar ng DripTech Philippines. Kung nababalitaan nyo na yung mga nagre-remap po ng mga sasakyan natin sa buong Pilipinas, ang pinaka puno-puno, yung pinaka-head nun, kung DripTech po ay si Kuya Leomar Diamante. Busy-busy lang siya ngayon kasi habang kami magbablog ngayon, ay nagtotono pa siya, nagre-remap siya. Ano bang sasakyan niyang nire-remap po, Kuya? 2023 Hiace Commuter, kuya. Hiace Commuter. Nasaan yan? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Ang DripTech Philippines ay mayroon na silang 12 agents around the Philippines. Saan ba kuya? yung mga agents na yan, Kuya? 12 lang ba? 20 na kami ngayon, kuya. 20 na! From Luzon, Visayas, Mindanao. Aba, ako pala huli na sa balita. Ay, yung last yun. Yun last yun. Oo. Oh. So 20, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilan sa Luzon? Saan ba yung mga nasa Luzon? From Cagayan, Isabela, Pangasinan, Sa Mindanao? Mindanao, Lanao, Davao, Cagayan de Oro, Jensan, South Cotabato. Marami-rami na rin pala. Tapos sa Visayas, Sa Visayas naman ay huli nyo, Cebu yata eh. Cebu, hmm. Antique. Tapos sunod niyan pa Iloilo. Oo. Actually, hindi naman masasabing remote dahil halimbawa ay may gagawin katulad ngayon. Kung ano po yung concern doon sa sasakyan dahil may mga shop sila, nasasabi nila sa akin. Pero pagka wala namang issue, wala nang check engine, sila nang gumagawa. Sila nang gumagawa. Kaya na nila. O, Kasi kaya naman nila tinetrain i-resolve. nyo naman sila eh. Opo. Doon na po sa, kumbaga, sa mahirap na, katulad sa mga doktor, di ba? Ang tinatawag nila May specialist. surgeon na. Surgeon dahil, na, lahatan na yun eh. Oo. Yun po. Pag di nila kaya, sabi ko, huwag niyong persahin. Wala namang bayad magtanong. Talagang Cola friend na yun. Yes, Cola boss na. Yes po. Okay, eto. Ganon din pa ako sa mga ilang kami dyan na gumagawa. Pagka first time ko na encounter, tapos the past na alam ko paano gawin, tapos na-check ko na ayaw pa din. So, Cola friend. Minsan naman vice versa. Ganon lang, tulungan. Yun nandito sa Cavite, saan ba yung lugar nyo? Marami nagtatanong yan. Ano po, Tuklong Kawit. Ngayon po, pagka natapos yung Calax, napakadali na po makapunta. Dahil doon sa exit, nandun po kami. Doon na, di ba? Nakarating na ako doon. Ilang beses na rin. Ngayon, ibang-iba na po doon. Oo, dati kasi maraming kaaway si Kuya doon. Pero ngayon, binili niya na lahat yung properties doon. Ngayon, ito mga kapatid. Narinig nyo siguro yung sinabi ni Kuya. Palagi akong Kuya ng Kuya kasi si Kuya Leomar ay ka-Eagles din po talaga natin. Legit. Opo. Na presidente ka ng Eagles sa lugar nyo, Kuya, no? Governor na, kuya. Aba, governor na pala ang ating kausap dito. Ako po member din po ng Marangal Royal Eagles. Ang presidente po namin ay yung pinsan ko si Jesse Alvarez. So si Kuya po pala ay governor na. Huli na naman ako sa balita. Kuya, may tanong ako sa iyo. Bakit napaka-importante na mekaniko ang nagre-remap? Supposedly, kuya, pagka walang knowledge, paano mo po magagawa? Hindi naman po, sa rima po, hindi mo siya makikita sa Google. Maraming nagre-remap kasi na bumibili lang ng files tapos copy-paste. Opo. Hindi sila mga mekaniko. Ngayon, nadadamay tayo. Kasi ako, yung van ko noon, pinaremap ko talaga kay Kuya Leomar. No? Nadadamay kami dahil halos lahat daw nung nakikita nilang nagre-remap, masyadong mausok. Ano bang dahilan? Bakit yung nire-remap ng DripTech kayo hindi man mausok? Number one, kuya, pag binili mo yung file, di mo alam kung anong laman. Kami kasi, kuya, yung file namin, para hindi nila mabuksan, meron kaming software na nilalak namin. Ngayon, para, alimbawa, may nagpaparemap sa akin, Richon, na sasabihin, si ganito ang gumawa. Sige, kukontakin ko. Ngayon po, sabi ko, ipoprove ko sa'yo, doon sa customer, na once na inapakan ko yung pedal, alam ko po yung gawa ko. Kung baga sa mga nagluluto, siyempre ikaw nagluto, alam mo lasa ng putay. Tama, kuya. Ganon din sa akin. Konting dampi ko lang, alam ko kung gawa ko yan. Okay. So, sabi ko sa customer, kung di ka aamin, wala na. Naikwento mo na sa akin yan no? Na niremap mo, tapos bumalik. Kasi iba na yung timpla. Ang iba naman po, nauuna na. So, pagka halimbawa, umamin, pasensya na, kuya, kasi nagulo ng mga barkada. I-try daw. Tapos, nung pinapabalik niya na yung dati niya, hindi na mabalik dahil na-rewrite na pero meron ka pang kinuwento sa akin yung computer box na palitan Kuya, na-appear mismo dito. Mismo kung nakikita sa ID. Sa blue book ko, sa ID. Oo.
Sabi ko, okay lang sa'yo. Yung naka-record mo dito is yung 2021 model. Oo, pero yung nung binalik na sa'yo, Naging 16. 2016. Mm. Oh. Sabi ko, sige, kung ayaw mo talaga umamin, pabuksan natin yung ECU mo. Meron. Ang code kako ng ECU mo dati is capital P2, P2. Oo. Ngayon sabi ko, kahit di pa yan inaangat na upuan, ang nakalagay dyan K6. Anong dahilan bakit talagang mausok? Yung ba ay dahil sa may sirang components? Una po kuya, ang concern nila ng usok tapos hindi pa naka-remap, i-check mo na lahat. From turbo, Mhm. EGR, lahat ng sensors. From map, MAF to MAT. MAP. Tapos pangatlo, yung catalytic. Catalytic. Baka barado na. Na-check namin lahat, tapos ganun pa rin. Doon na tayo sa injector. Tututok. Sa injector na. Instead, sabi ko na bumili ka ng nozzle, magkanong original yan. I-charge na lang kita ng sandilit is 3K. I-adjust natin from original. Okay. Pababa. Oo, pababa. Dati, tinatanong ko yung boss ko kung may pababa, wala daw. Sabi ko, imposible. Kung may pataas, may pababa. Baka hindi nyo naintindihan na yung sinasabi ni Kuya Leomar Diamante na pababa. Kasi, tulad yung sinabi niya, okay ang map, okay ang MAP, okay ang MAF, okay ang turbo, okay na lahat, pati sa engine, pero bakit mausok pa rin? Ayun nga, posibleng may problema yung injectors, yung mga nozzle tip. Nozzle tip. Oo. Dahil, siyempre, halimbawa, sabi natin, most usually, ang mga nagko-complain niya na mausok from 2013 below. Oo. Dahil, mostly, yung mausok mga UV. Dahil araw-araw araw-araw, sila patakbo. Yung diesel pa nila, sa mumurahin. So, pag bukas mo pa lang ng return niya, nakita mo na doon, puro kalawag. Sabi ko, laspag. ano ba kinakarga Oo. niya? Tubig o diesel? So, ibig sabihin, lumalaki na yung butas. Dahil po kuya, kaya ina-explain ko sa kanila, yung mga gasolinahan na, aliwa, katulad yan, Big 3, mahal yan dahil ang lubrication yan sa yung chemical is maganda. Itong mura, wala silang ganon. Sabi ko unang-unang masisira dyan, pump. Walang langis yan bakal sa bakal. Kaya importante doon sa diesel is meron siyang chemical para doon sa lubrication. Tulad nung sabi mo, i-charge mo na lang siya ng 3,000 pesos para doon sa ibaba yung mapping down. Opo. So sa mapping Tulong down, ko na rin yun sa kanila. bakit, ano ba ang kaibahan nun kung magpapalit ng nozzle tip? Mas mahal po ang nun, yung isang piraso. Magkano ba nozzle Apat tip? yun. Sabi natin, sa surplus, binibigay sa akin 2,500 isa. 2,500. Sa surplus apat naman yun. Di 10,000. 10,000. Plus labor. Plus labor. Oh. Ngayon, kung re-remap mo siya pababa, Bababa. Downgrade. downgrade, kasi mga kapatid, malakas kasi yung buga ng injectors. Di ba? Kaya ngayon, babawasan ni Kuya yung buga nun sa pamamagitan ng remapping. Ngayon, total nandito na tayo, yan ngayon ang inaasahan natin dito sa vlog po na to. Ano ang maitutulong ni Kuya Leomar sa DripTech na makatipid tayo sa konsumo? Yung bang magpa-remap, sigurado tama ang presyo, or yung magpapa-remap naman kayo na copy-paste lang at lalo kayong magkakaroon ng problema. Ngayon, Kuya Leomar, Governor, ano yung pwede nating ma-i-offer? Kasi total ikaw ay pang buong Pilipinas ka na pala. Total, napapanood tayo, di lamang dito sa Antipolo. Sa buong Pilipinas, napapanood tayo. Ano ma-i-offer natin na tulong? Usually kuya, sa remapping ever since, si DripTech ayaw ng racing. Dahil ang goal nga niya is mapatipid yung consumption, saka mawala yung delay. Yun lang ang rules niya sa amin. At siguro, sa environment din. Kasi the more na mausok, ay nakakasira ng environment yun. Kasi kuya, pagka alimbawa, ang iba, bakit naglalagay ng throttle controller? Yung tanong ko sa kanila, para bumili siyang RPM. Ngayon sabi ko, bibili kayo sa akin 10,000 ng isa nun. Ngayon, ina-adjust ko na lang TPS para hindi na kayo gumamit nun. So, big mo ba sabihin, Kuya, kahit na walang throttle controller, TPS. kung i-adjust mo yung TPS, mas ano siya kuya, kunting tapak mo lang, aggressive. pero Saka sa automatic ba yun? Ganun din? Yes po. Ganun din. Mas maganda sa automatic. Oo. Very responsive. Sa simpleng pag-a-adjust ng TPS,
mapapaganda na yung response ng ating accelerator. Sa mapping kasi kuya, mahirap naman yung aaralin mo ng kusa na walang nagtuturo. Eh kung hindi ka pa mekaniko, Yun pa, akala ko nga nun, mga 5 years, graduate na ako sa Thailand. Ngayon, wala pa rin eh. Kung sa ano nga, may doctorate, may, di ba pinakamataas, doctorate na ata eh. eh ikaw naman, inunahan mo naman ako dyan. Itatanong ko pa naman sa'yo eh, bakit ka ba natuto ng pagre-remap eh? Eh sige na nga. Kailan ka ba nagsimulang mag-aral sa Thailand? Yan na. 2017. Nag-aral ka na dyan? Yes po. Oo. Nung nag-aaral ako noon, kumbaga, pag binuksan mo, parang Matrix. Sabi ko kay Oo. Drip Tech, wala akong maintindihan. Support mo muna Hindi ako. kaya ng utak Oh, natin. hindi talaga kuya, 5 years inaral ko. Oo, Para akong mag-take ng board exam na print ko lahat ng map nandyan sa ano, sa taas sa wall ko. Oo. Paulit-ulit. Tapos nag-try ako na gawin. Ang nangyari sa ban ko noon, hindi na nag-start. Hindi na nag-start. Oo. At least ban mo naman yon. Oo. Oo. Bago ako na ano, pinakawalan niya noon, 1 year. Mm. So from 2017, nag-start ako mag-remap, 2018. Mm. Pero gawa niya, kuya. Okay. Oo. Hindi ko gawa dahil natakot na ako noon na isang linggo, hindi ko mapaandar yung ban ko. So, yung 5 taon, kuya, na talagang nag-aaral ka sa Thailand yon. Sa Thailand po, Tapos, every 3 months. Tuner ka pa sa racing sa Thailand. Nagtotono ka doon. Nung after ng renewal, trinay niya ako na mag-tune doon. Okay, sa Thailand yon. Positive naman yung result dahil Oo. sa 8 na van, ginawa niya yung 6, 2 sa akin. Ayun. Tapos sabi nung ano, kasi meron din pala mga foreigner doon na Thailand based na, yung Pakistani. Sabi sa akin, bakit daw mas maganda yung gawa ko kaysa gawa ng boss ko. Sabi ko, hindi, nakachamba Hindi naman tayo lang ako. naintindihan ng boss mo ngayon, ha? Hindi, alam niya. Alam niya. Oo. Sabi niya sa akin, what you do? Ako po, bumiyahe din ako ng jeep. Namasada rin ako. Kaya alam ko yung hirap ng mga driver na namamasada, bumaboundary lang. Si Kuya Leomar Diamante ay namasada rin. UV driver po siya. Kaya lang talagang ang swerte, hindi mo yan kayang pigilin pag pumunta sa'yo eh. So hindi siya nagstay lang na maging driver. No? Hindi kami ganon ang aming thinking. So the more na meron pa kaming kayang unawain at intindihin, doon tumataas ngayon yung kaalaman namin. So from driver, biyahero, naging pinakamagaling na nagre-remap ngayon dito sa Pilipinas. Po kuya, ang lahat ng sasakyan, ang stock niya na program is halos yung paa mo nandun na sa kalahati ng pedal, saka pa lang siya uusad. Okay, atrasado. Parang ganon. Ngayon- Kasi naapakan mo na yun Ngayon, eh. gusto mong magkaroon ng power, didiinan mo pa. Mm. Siyempre, si pedal, electronic, kung anong mariread dun sa tapak mo, yun ang ibabato sa ECU, yun din ibabato sa injector. Okay. So, yun ang So napapalakas yun. yes po, Oo. na sayang na puro tapon yung diesel. Unlike sa ginagawa ko, itataas ko yung mga kailangan itaas na pagdating sa combustion, perfect silang nagmi-mix. Kaya ang result walang usok. Ang inaral ko lang is Toyota saka Isuzu. Ito yata Isuzu. Kaya napabili ako ng D-Max noon. Mhm. So bago ako nag-actual sa iba, ginawa ko muna dun sa para ma-prove ko. Dinala ko ang remap sa Pilipinas, pinagtatawanan ako, baka masira yung sakyan namin. Sabi ko, sige, itatry ko sa karerahan, tingnan ko kung masisira talaga, hindi ko itutuloy. At saka isa pa, mekaniko. Kung i-remap ni Kuya Leomar yan, wala kang iintindihin. Kaya naming i-vouch yan na maayos. Ang mahirap, yung nagre-remap na nagka-copy-paste lang, yung bumibili lang ng files. Ang ko kaya, i-hold ko muna. Saan nang galing yung word ng copy-paste? Lagi kong pinupost yan eh. Sino ba ang nagpauso niyan? Sino ba nagpasimuno ng copy-paste? kasi Control, na hindi ba yun? mekaniko. Control A? Ayun ba? Ha? Control Copy-paste, A, Control C, Control- Control V. Oh, yun. Copy-paste, Control Z, undo. Ang copy-paste, ganito yan. Ini-explain ko lagi. Pag bumili ka ng file, tapos yun ang ginagamit mo sa lahat, yun ang copy-paste. Sa Toyota, hindi naman basta-basta ganun. May ID, di ba? Yes po, kuya. Oo. Ako nga, merong gustong bumili dahil maganda ang feedback sa tune namin. Sabi ko ganito, bebentahan kita ng hindi pareha sa amin. Oo.
Pero sabi kong pag nagkakaproblema yung sasakyan, dahil may problema na mga, i-remap mo pa. Pag nagkaproblema, hindi mo pwede akong ituro dahil wala tayong kontrata. Nung nakaraan na nagpa-remap ako kay Kuya nung Estrada, natandaan mo yun? Opo, yung dito, Yun dyan. off-road. Oo. Alam nyo mga kapatid, yung Estrada na stock, siyempre maliit gulong nun. Kaya lang yung ginawa namin, nagpalit na kami ng malaking gulong. Laki ng gulong. So ni-remap ni Kuya. Hindi pwede yung remap doon sa maliliit ang gulong. Kasi i-adjust mo rin sa remap. Yun, Malaki yung gulong na nahabulin mo yung ginamit gulong. mo. Kaya hindi pwede doon yung copy-paste. Yes po. Di ba Kuya? Kasi ito nga ang problema, kuya. Paano nga malalaman nila kung anong laman ng map na yun? Kung tugma ba yun sa ginagawa nila Oo, di ba? sa sasakyan. Oo. So ngayon po, aliwa, si mga agent ko, tatanong ko muna. Pag sinabi nilang kasi mostly nakatuto kami sa mga vans eh. Pag sinabi nilang 2017 pataas, wala akong tatanungin yan, EGR. EGR. Pero pagka 2015 Pababa? o 16 pababa, ang tatanungin ko niyan, turbo. Turbo. Kasi maraming gumagamit ng mga, siyempre, racing. Ayan. Ang iba nyo, yung isang araw, tinatanong ko yung isa kasi ang kulit eh. Paano daw tanggalin yung usok? Hindi naman nakarimap. Sabi ko, ganito lang yan boss eh, simpleng explanation ko. Alin ba yung malakas bumuga ng hangin sa electric fan? Yung malaki o maliit? Sabi niya, natural, malaki. Yung turbo mo, lumiit na yung impeller niyan dahil naka-mushroom ka. Okay. Oo. Tagos-tagos dun yung kako yung buhangin. Yung air cleaner. Nakikita daw niya sa mga, sabi ko sa amin kuya, ang purpose lang naman sa amin yan sa racing is walang pumasok na kung anong debris dyan. Oh. Kasi once na may pumasok, halimbawa, may lumipad na tornilyo, pumasok doon, wala na, sira na. sabog. Oo. Yan lang, protection lang namin para hindi mapasok yung anong debris. Pero sa racing lang yon. Sa racing, Pero pag daily, kaya nga kuya, basta sinabing parts Racing, racing, oo. sa racing, katulad ng iba sa clutch, racing clutch. oo. Biyahero ka, oo, dito lang tayo sa stock. Sa stock ka. Oo. Malakas ika yung racing na yan eh. Kung racing ka, kung ang katulad sa akin, personal use ko, okay lang dahil hindi time to time na magpe-premiera ako araw-araw. Kayo UV, mayat-maya sa traffic, premiera ko ng premiera, kiss-kiss ng kiss-kiss yung lining sa pressure plate sa flywheel. Okay. So, oo. ang component kasi ko yan ng racing class malambot. Malambot. Teka, total pumunta na tayo dyan. Meron kang kinikwento kanina na bago magpa-remap, kinausap ni Kuya Liomar na kung sakaling i-remap niya, ang magiging problema ay yung stock na clutch. Kasi nga, from doon sa economy remap, ay nagpaangat pa siya. So sabi ni Kuya Liomar, magkakaproblema ka sa clutch niyan. Kasi nga, inangat mo eh. Diba? Masyadong magiging responsive yun, saka bigla yun. Wala pang isang buwan, kuya. Bumigay yung clutch. Dumudulas na daw. Dumudulas Ayan na. ang sabi ko. Tapos ngayon tumawag sa'yo. Sabi ko, paniwalaan nyo ako. Oo. Hindi ko kung gusto nyo palakasin, di mag-build na lang kayo ng Oo. remap namin, lagi ko pinapaliwanag, is for daily use na makatipid sa fuel. Yun lang, walang iba. Yung iba na nagpapaangat, yung Ang- may mode pa na yan. Wala ka na ba nung mga ganun ngayon? Wala ko ka yan ba kasi nun? ang gamit namin nga step file, pero ako percentage. Oo. May sarili na kaming kasi kuya, wala na si Driptech. Siya nang gumagawa ng kanya sa Pinas naman. Ako na talaga. Okay. Since last year, mga mga June. Pero ngayon pagpasok ng 26, halos na perfect ko na. Teka kuya, daily. Pag sinabi mong daily. Sa daily kuya, usapang horsepower dahil nagdadyno ako noon. Dati, umaabot siya ng 30, plus 30. Sabi ko, nagkakaroon ng epekto sa clutch. Ngayon sabi ko, maximize ko na hanggang 20 lang. Yung horsepower ko yan. Yung horsepower, oo. Hanggang doon na lang talaga. Doon sa may mga 3.0, ang iba naman nagre-request hanggang 20. Pero sabi ko, hanggang dyan na lang talaga ako sa 20. Kuya, mas marami ang nangangailangan ngayon, hindi yung biyahero. Yung mismong common tao na may mga sasakyan ngayon. Di ba? Pwede ba silang makahingi ng tulong sa'yo doon sa daily remap na yan? Yes po kuya, dahil ang iba kasi yun nga ang pagka sa mga social media pag-usapang remap, mausok,
may mga nasisira. Hmm. So, yun ang pumapasok sa isip. Yung remap ni Kuya Leomar, hindi yung mausok, hindi yung makakasira. Dahil nga kung makakasira, Bakit rin may gagawin yung Ibang- kuya kung oo. makakasira? oo, Kami kuya, every 5 years nagre-renew sa Thailand para sa franchise. Dahil hindi ko, kaya na namin magsarili pero for respect sa Thailander, Correct. si Driptech, Oo. ayaw namin dahil yearly halos nag-update. Yun ang kailangan namin update. Kasi pag walang update kuya, yun hanggang doon na lang. Oo. Hindi mo na mariresolve yung ibang problema dahil naka-stop ka na doon. Parang halimbawa sa OS natin, 'di ba, finish out na si Windows 10, 11 na Oo, ngayon. 11 na. Kahit Oo. anong gawin mo, Oo. wala na siyang update. Wala na, oo. Yan kuya ang Driptech. Alam ng lahat ng tuner yan na akala ng iba easy money, akala ng iba walang binabayaran. Oo. Katulad ngayon, katatapos ko lang mag-fully paid ng nasa 400 plus sa renewal namin for 5 years. 400,000. Sa 400 lang yung kuya, Oo. yung software ng GD, nasa 1M ang naubos ko. Oh, di mo? Kasi bawat model yan, bawat model. Oo. Pipindot ka lang, sarap Hindi, pupukil oo. sa ulo eh. Alam niyo mga kapatid, ito, ma-share ko lang sa inyo ha. Yung opisina ko sa GMA, sa Timog, yung iTransit Media, nag-e-edit kami doon. Nung araw, ang gamit ko lang sa mga softwares, yung mga nabibiling CD-ROM, yung mga installer. Dahil tinanggal, Ika-crack. ikakrack mo. Or kaya, meron naman talaga nabibili na legit na CD-ROM Yes, na oo. installer talaga. Merong Lalo na yung mga Adobe. product key. Yung mga Adobe na yan. Pero lahat yun tinanggal. Para makagamit ka ngayon ng legit na software, lalo na sa Adobe, sa clouds ka na. Magbabayad ka na talaga. Online. Oo, Meron din magbabayad kami ka. kuya, one-time payment. One-time payment. Oh. So, yung pagre-remap ng Driptech ni Governor Diamante, hindi ito yung nakakasira. Kasi ayaw na ayaw din ng Driptech Thailand na doon tayo sa racing remap. Ayaw niya. Sabi mo kanina. Ayaw niya. So, nandun tayo sa Econo remap. Ngayon, kuya, pag sinabing Econo, kuya, magkano ba ang Econo remap? Depende po kuya sa sa unit saka year model. Pero ano-ano yung mga models na pwede nilang itawag sa'yo? Unang-una Toyota, Toyota. KD saka GD. Mhm. Wala na akong hinihindihan dyan. Isuzu. Isuzu naman, Matic, manual. Wag lang yung 4JJ3 dahil siya bench type, ayoko. Oo, ayaw mo pa yon. Ayoko. Paano yung Marunong darating ako, pero ayoko. paano yung darating na 3GD? Yan nga, Saka yun po 3KD. yung ipupunta ko sa 29, mag-uusap kami. Yan yung bagong makina ng Toyota. 3GD. 3GD. Oo. 3GD pala meron, wala pang KD. Wala pang KD. Oo. 3GD. So yung sabi mong 3GD, ito yung halos parehas din sa Isuzu na 4JJ. 4JJ3. J3. Naku, another gastos na naman yun. Hindi po. Bayad na ako sa pag sa usapang Toyota. Okay ba yan Fully na paid yan? na ako sa kanya. Oo. Kaya update na lang. Update na lang. Toyota, Isuzu, pero meron kang Kung susunod- ginawa na Strada eh. So pwede Opo. rin yung Strada, Mitsubishi, ano? Pero po, ang nagtutune is si Driptech. Si Driptech na? Opo. From first map hanggang matapos, siya. Si Driptech na Ngayon po, yun. kung may adjustment sa limbawa, may check engine na lumabas, Ikaw na yun. Ako na yun. Oo. Hahanapin ko na kung nasaan. Hindi niya tinuturo, pero Nakukuha mo kasi inaral mo yun eh. Kuya, yung pinakamura magkano? ang pinakamura Yung po, pangmasa mo na pang pangmasa daily. ko na remap is yung high ace. High KD. Ace. KD, 1 KD, 2 KD. Magkano yan? 8. 8,000? Yes po. Oo. Tapos yung GD? Sa GD naman kuya, manual automatic siya, 15. 15. Sa Isuzu, Sa Isuzu, same lang nung KD. ng GD. GD. Oo. High ace lang po kuya na iba. Kasi yung mga biyahero natin. Pero may special pa ako doon na pagka halimbawa nasa Evolution, ginagawa kong 5K. 5K lang pag sa Evo. Pwede pa silang sumali sa Evolution, sa group? Pwede naman po. Sa bagay, nandito yung president no? Founder. si ate. Okay mga kapatid, yun yung mga presyo. Ngayon, kaya pala lahat ng mga models, yun nga lang, Driptech na. Kuya, No? Except lang kuya sa Ford, di ako nag-avail. Ay, oo, ng sa Ford pala, software wala. dahil No? mahal ang hinihingi sa akin.
Sobrang mahal Saka ng madalang software naman. ni Ford, no? May ambulansya ako kuya eh. Ayun pala, yun pa. Ambulance naman po, pa iba-iba ang driver. Meron na Kaya bang meron na bang free? Free. Yes po. Aba, sobra. Plate. Kapitan Sa Loni. mga rescue. Kapitan Loni ng Dalig, free pala yung yung Kung remap. madadala niya ngayon, gagawin ko po. Oh, Kapitan Loni, Kapitan Jeje, Konsehal Basta, sa Michael, mga government, free daw po vehicle. ang pag-remap ng mga ambulansya po natin dito sa Dalig. Di ba si General Eliasar Mata, Brigadier General Ayaw Eliasar po, nung Mata. pumunta siya doon. Oo, pumunta nung panahon na HPG pa siya. Opo. Niremap niya yung Opo. kay no? Kaso hindi po kami nakapag-usap dahil tambak yung kaliwat kanan na Ako, napakabait nung ni General Mata, no? Kasi doon kuya, magsisiksikan parang lamgam. Hmm. Ngayon, kung sino yung mabilis gawin, unahin ko para lumuwag, makaalis na. Ayun. Yung pagre-remap ni Kuya ay para makatipid tayo. Hindi para lumaki ang gastos natin sa fuel. Pero kasi pag naka-remap ka, ako kasi na-experience ko yan, konting apak mo lang, ganun eh. Nahihiya na nga ako dahil sinisend sa akin ng boss ko, yung lalo sa Mindanao, makita mo doon, mga nakataob, ang lalaki pa ng sticker, drip tech. Sabi niya, you control him. Oo. Patay tayo dyan. Kasi ngayon, ang pinag-usapan natin, yung daily remap. Kasi kailangan talaga natin makatipid sa konsumo ng fuel, sa diesel. Meron kasing binibuild si Kuya Liomar na van din. Ano ba to? High ace ba to? Walang nguso ito. Wala. Walang nguso ito na yung engine hindi nasa ilalim ng driver. Nasa likod. Ang engine... Wala akong tinatago doon kuya. Nakikita nyo, binibidyo ko. Saan ba yun? Nasa likod? Nasa likod ng driver na. Nasa likod ng driver. Opo. So, mag-iiksi ka ng diferensya ng nito, ng propeller. Propeller po, wala na isang roller siguro, 8 inches na lang. Ganun na lang. Direktang-direkta na. Direkta. Kasi prepare kami doon ng roller sa likod kasi 100% magwiwili siya. Ayun. Bakit mo inilagay sa likod ng driver yung makina? Anong advantage nun? Sa kakakarera ko kuya, pag yung bigat nasa harap, sumisigsag. So nilagay ko sa likod para maging balanse. Ayun. So parang yung mga pick-up, yung bed niya sa likod, walang laman, magaan. So ang ginagawa ng may-ari ng pick-up, nilalagyan ng pabigat yon para hindi siya umikot. Ngayon, ikaw naman, para hindi ka umikot, dahil nangangarera ka, ilalagay mo sa gitna. Balanse siya. Yun pala yung advantage. Yes, no? kuya. Ang talagang pakay nitong vlog na to, maunawaan nyo kung ano yung tamang pagre-remap. At yung pagre-remap ni Kuya Liomar, kahit pumunta kayo ron, siya mismo ang gumagawa. No, iba nga lang yung ibang model na wala pa siyang kasi binabayaran kasi yan eh. Kung sa Toyota, babayaran mo yan. Lahat yan may license. License binabayaran yung license eh. Pero kung yung sasakyan nyo, wag nga lang yung Ford ay pasok doon sa DriftTech, doon tayo direkta magbabayad kay DriftTech. Pero ang mag-install pa rin, ang magpo-program pa rin ng inyong mga ECU ay si Kuya Liomar Diamante. Unleash the power ng inyong sasakyan. Kasi nakatago eh. Ang akala nyo mahina ang inyong sasakyan, malakas pala yan. Kaya lang, dahil nga sa hindi siya naka-remap, pinepuwersa mo, idinidiin mo yung accelerator, lalo kang lumalakas sa konsumo, hindi naman nakakatakbo ng maayos yung iyong sasakyan. Kailangan konting pitik lang, umaandar ka at nasa iyo na yan kung paano ka titipid. Kaya kayo magpapa-remap ngayon dahil gusto nyo makatipid. Pero kung gusto nyo ibalik sa stock, yung inyong mapping ng inyong ECU, pwede pa rin naman kasi isinesave naman yan ni Kuya Liomar. Pero once na ma-experience nyo na yung remap ni DriftTech, nako, baka hindi na talaga kayo babalik doon sa stock. Meron ba mga nagsisibalikan, Kuya? Wala po. Maliban na lang po doon sa ibebenta. Sa ibebenta? Opo. Sa amin po, sa DriftTech, huwag po kayong mag-alala dahil kami po may aftermarket. Hanggat ma-resolve gagawin namin. Hindi yung... So, hindi lang ordinaryong warranty, Yes po, lifetime. Oo, lifetime. Oo. Yung iba, pagkabenta, niho-niho. Kaya nga, lifetime warranty. Doon naman po sa sa mga galing sa siyempre, nagkamali, okay. Pero doon sa mga talagang sa word na kamote, ay i-charge ko kayo sa charge ko. Pero magagawa, hindi po, magagawa ko. Number natin. Ano yung dapat nilang tawagan? 0927-225-1286. Kasi po, pag sa akin,
Hindi ako rin. Once na may langis ng kamay ko, hindi na makakahawak ng cellphone. Yun nga, maraming nagrereklamo, hindi raw ako sumasagot sa cellphone. Sa totoo lang, pagka nagtatrabaho na kami, hindi talaga kami nakakasagot sa cellphone. No? Kaya pasensya na po kayo. Kaya yung ibang mga customers namin dito, yung asawa ko rin, at saka si Jamie ang sumasagot. Minsan po, may pupunta doon na customer. Si Mamayla po, di tatanungin ko, bakit po magpaparimap kami? Ay, tawagin nyo, may magpaparimap kay Mamayla. Ayun. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkiling niyo po sa Autorans. Kami po ng mga mekaniko, si Kuya Leomar, Diamante, no? Siya taga-Kawit, Cavite. Marami pa po tayong kaibigan mga mekaniko, si Menard Casabal sa Batangas, no? Pati si Bal Vargas diyan din sa Cavite. Kami po magkakaibigan kami ng mga mekaniko, hindi kami nagsisiraan, nagtutulungan po kami. Yan po ay para sa inyo. Kasi yung mga bagay na hindi namin alam, nagkakatulong-tulungan kami, kanino ba pupunta yon? Lahat po yan ay para sa inyo. Para po maayos namin ang inyong mga sasakyan. Patuloy lamang po kayong mag-subscribe at mag-share ng aking mga videos. At yung mga nangangailangan po ng remap, wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Sabi nga po, no? Tawagan nyo na po kagad yung number ni Sir Leomar Diamante at ang sasagot sa inyo si Ate... sa page ko, kuya, meron naman. Sa Facebook, meron din. Merong page, DripTech Philippines. Hanapin nyo lamang po yan para po matulungan kayo sa makatipid sa konsumo ng fuel, lalong-lalo na po yung sa diesel. Pagdating sa gasolina, sa susunod po na vlog namin, yan naman po ang ating pag-uusapan. Well, Leomar, paalam ka na. Ay, maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa DripTech Philippines. Hindi lang po kami nagre-remap, nag-aayos din po kami ng mga sira. Talyer din. Sa Kawit, Cavite po yan. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.